ang nakakagimbal na itsura ng mga lalaking Pilipino. Kamakailan lamang, dumarami ang mga post sa social media sa buong mundo tungkol sa itsura ng mga lalaking Pilipino. Sa mga litratong ibinabahagi ng mga kababaihan mula sa Amerika at Europa, makikita ang mga lalaking Pilipino na nasa edad 30 na mukha pa ring teenager at mga office worker na nasa edad 40 na walang kahit isang kulubot sa mukha. Ang comment section ay puno ng mga tanong tulad ng, talaga bang 25 anyos na siya at gumagamit ba siya ng skincare? Sa likod ng mga pagkagulat na ito ay mayroong siyentipikong basehan. Ngayon, ating tatalakayin ang itsura ng mga lalaking Pilipino na gumugulat sa mga dayuhan. Ating alamin ang mga lalaking Pilipino na gumugulat sa mundo. Sunod-sunod ang mga komento ng pagkamangha sa itsura ng mga lalaking Pilipino sa social media sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na sa Instagram at TikTok, naging viral ang hashtag na Filipino Men Age Slowly na may milyon-milyong views na. Ibinahagi ni Mike, isang turistang Amerikano, ang kanyang karanasan sa Bonifacio Global City, BGC, sa Taguig. Nang magtanong ako ng direksyon sa isang lalaking naka-business suit, nagulat ako nang makita ko ang kanyang business card. Siya isang 35 taong gulang na manager. Pero sa tingin ko, ay parang bagong graduate lang sa kolehiyo. Nang i-post niya ang karanasang ito sa social media, agad itong nag-viral at nakakuha ng mahigit 100,000 shares. Sunod-sunod din ang mga katulad na kwento. Si Marco, isang exchange student mula sa Italia, ay labis na nagulat sa kanyang naranasan sa isang coffee shop sa loob ng Intramuros, Maynila. Nang malaman kong magkasing edad kami, 20 ng lalaki sa kabilang mesa, para akong sinampal ng katotohanan, ang kanyang balat ay kasing kinis ng balat ng sanggol. Kung ikukumpara sa kanya, mukha akong mas matanda. Sa litratong kanyang ipinost, kitang-kita ang dalawang lalaki na hindi mahahalata ang agwat ng edad. Si Sofia, isang babaeng Pranses, ay nagkwento tungkol sa isang lalaking Pilipino na nakilala niya sa isang komperensya sa Ortigas Center. Yung department head na nagpakilalang 42 anyos ay mukhang kasing bata ng mga kaklase ng anak ko. Sa buong meeting, iniisip ko kung totoo ba talaga ang edad niya. Ang kanyang karanasan ay nagdulot ng pagkabigla sa kanyang mga kaibigan sa Paris at nagsimula pa ng isang Philippine travel boom sa kanilang grupo. Hindi malilimutan ni David, isang Canadian, ang kanyang karanasan sa isang sikat na Sutukil Sugba Tula Kilaw restaurant sa Cebu. Nang marinig kong 30 anyos na ang may-ari ng restaurant, hindi ko napigilang itanong ulit ang edad niya. Mas matanda siya ng 10 taon sa tatay ko, pero mukha pa siyang mas bata sa akin. Hindi ka panipaniwala. Ang post na ito ay lumikha ng malaking usapan sa isang international forum at nagsimula ang mainit na diskusyon tungkol sa sikreto ng kabataang itsura ng mga lalaking Pilipino. Ang pagkakatulad sa lahat ng karanasang ito ay hindi lamang ang kanilang kabataang itsura, kundi pati na rin ang pagkakaiba sa pangkalahatang impresyon mula sa kalidad ng balat, pangangatawan, hanggang sa pananamit. Nagsimula na ring magbigay pansin ang international media at magsagawa ng mga siyentipikong pag-aaral. Gumawa pa nga ng isang special feature ang science program ng CNN na pinamagatang Bakit mukhang bata ang mga lalaking Pilipino, na nagpahangga sa mga manonood sa buong mundo. Sa katunayan, pinatutunayan din ng mga medikal na pag-aaral
na mas mabagal ang pagtanda ng mga taga-silangang Asya. Ang mga pagkagulat na ito mula sa ibang bansa ay hindi nagkataon lamang. Ang kombinasyon ng genetic factors, kultura ng pagkain, at pamumuhay ang nagjawjaw ng natatanging kabataang itsura ng mga lalaking Pilipino. Siyentipikong batayan, balat at buto. Ang pinakakinagugulat ng mga dayuhan ay ang kondisyon ng balat ng mga lalaking Pilipino. Si Hans, isang mananaliksik na Aleman, ay nagulat sa kanyang Joint Research Program sa Universidad ng Pilipinas. Ang balat ng 40 anyos na propesor ay mas maganda pa kaysa sa 20 anyos kong anak. Halos hindi makita ang pores, parang porselana. May siyentipikong paliwanag ito. Ang mga taga-silangang Asya ay may humigit kumulang 30% na mas maraming melanin kaysa sa mga Caucasian na nagbibigay ng natural na proteksyon laban sa pinsala ng UV rays. Bukod pa rito, ang kanilang balat ay mas makapal ng 15% sa average at mas mataas ang collagen density, kaya't mas matagal bago lumitaw ang mga kulubot at paglaylay ng balat. Sumunod na pinapansin ay ang epekto ng kanilang baby face, na nagmumukha silang mas bata. Ikinuwento ni Eric, isang Swede, ang kanyang engkwentro sa poblasyon, Makati. Nang makipagpalitan ako ng business card sa isang 35 anyos na sales agent, gusto kong tingnan ang kanyang ID. Mukha talaga siyang high school student. Ang epektong ito ay naguugat sa pagkakaiba ng istruktura ng buto. Kung ikukumpara sa mga kanluranin, ang mga lalaking Pilipino ay may mas malambot at bilugang hugis ng mukha. Bukod dito, mas makitid ang pagitan ng kanilang mga kilay at mata na nagpapalaki sa kanilang mga mata. Itinuturing ng utak ng tao ang bilugang mukha at malalaking mata bilang simbolo ng kabataan, kaya't natural lamang na magmukha silang bata. Pangangatawan at pananamit. Malaki rin ang pagkakagulat sa pagkakaiba ng pangangatawan. Ayon kay James, isang Australiano, namamangha ako sa slim na pangangatawan ng mga lalaking Pilipino. Hindi naman sila mukhang nagbubuhat sa gym, pero bakit ang fit nila? Ayon sa statistics, bagamat hindi pinakamababa sa Asya ang obesity rate ng mga lalaking Pilipino, ito ay napakababa pa rin kumpara sa 35% ng Amerika at 31% ng Australia. Ang kanilang diet na nakasentro sa kanin, isda at gulay, ang kanilang ugali na maglakad dahil sa pampublikong transportasyon, at ang mas mataas na basal metabolic rate ay ilan sa mga dahilan. Madalas ding mapansin ang kanilang husay sa pananamit. Nagpahayag ng paghanga si John, isang Briton. Ang mga office worker na naglalakad sa Makati ay mukhang mas malinis at mas presentable kaysa sa mga fashionista sa London. Ang galing ng kanilang kombinasyon ng kulay at paggamit ng accessories. Marami akong matututunan. Sa Pilipinas, mayroong kultura ng pananamit na angkop sa tropikal na klima. Bukod pa rito, sa isang lipunan na nagpapahalaga sa pakikisama at maayos na itsura, mataas ang kamalayan sa pag-aayos. Ang kultura ng pagsusuot ng dekalidad na damit at pag-aalaga nito ay nagpapahusay sa kanilang fashion sense. Amoy ng katawan at kalinisan. Ang huli ay tungkol sa amoy ng katawan. Hindi maitago ni Carlos, isang Brazilian, ang kanyang pagkamangha. Kahit sumakay ako sa siksikang MRT, halos wala akong maamoy. Imposibleng mangyari yan sa Brazil. Ang penomenong ito ay may kaugnayan sa ABCC11 gene. Humigit kumulang 85% ng mga taga-silangang Asya, kabilang ang mga Pilipino, ay may variant ng gene na ito na nagre-resulta sa napakakaunting produksyon ng apocrine sweat, ang sanhi ng body odor. Bukod pa rito,
Ang kanilang diet na mayaman sa isda at gulay at ang kanilang kaugalian na maligo araw-araw ay nakakatulong sa pagkontrol ng amoy ng katawan. Ang husay sa pananamit ng mga lalaking Pilipino ay malalim na nakaugat sa kanilang kultura. Si Pierre, isang French designer, ay namangha sa kanyang nakita sa isang fashion event sa Maynila. Ang mga business suit na suot ng mga ordinaryong office worker ay perpekto ang tabas at hubog. Kahit ang mga modelo sa Paris ay mahihirapang dalhin iyon ng ganoon kanatural. Ang business fashion sa Pilipinas ay may natatanging estetika, ang pagbibigay diin sa breathable na tela, ang kahusayan ng pananahi at ang pag-aayos nito ayon sa hugis ng katawan ay sumasalamin sa kulturang craftsman, lalo na ang kultura na nagpapahalaga sa balanse ng functionality at aesthetics ay bihira sa ibang bansa. Sa tag-init, gumagamit sila ng mga light colors at quick-dry materials. Sa tag-ulan, isinasama nila ang mas madilim na kulay at layering. Ang ganitong antas ng detalye ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming dayuhan. Ayon kay Sarah, isang American fashion blogger, ang mga lalaki sa New York ay mas pinapahalagahan ang functionality, ngunit pinagsasama ng mga lalaking Pilipino ang aesthetics at functionality. Ang kanilang paggamit ng accessories at kombinasyon ng kulay ay parang isang obra maestra. Kamalayan sa pagpapaganda at pag-aalaga sa sarili, naging paksari ng usapan ang mataas na kamalayan ng mga lalaking Pilipino sa pagpapaganda. Sa mga bansa sa Asya, ang pag-unlad ng male skincare ay isa sa mga kapansin-pansin at ito ay napapansin ng international media. Si Marco, ang Italian beautician, ay hindi makapaniwala. Ang balat ng 40 anyos kong kliyenteng lalaki ay mas maganda pa kaysa sa mga 20 anyos sa bansa ko. Ang taas ng beauty consciousness ng mga Pilipino, nakakagulat. Sa katunayan, lumalaki taon-taon ang merkado ng male skincare products sa Pilipinas at kinikilala na ito sa buong mundo. Ang bilang ng mga lalaking gumagamit ng toner, moisturizer at facial mask araw-araw ay 10 beses na mas mataas kaysa sa Europa at Amerika. Ang ugaling ito ay maaaring maiugat sa kultura ng kalinisan at pagiging presko na mahalaga sa isang tropical na bansa. Ang pag-aalaga sa sarili ay itinuturing na isang tradisyonal na birtud ng mga lalaking Pilipino at naipapasa hanggang ngayon. Ang pagkakaiba ng kultura tungkol sa amoy ng katawan ay interesante rin. Si Carmen, isang mananaliksik mula sa Espanya, ay nagulat sa resulta ng kanyang pag-aaral sa Pilipinas. Sa rehiyon ng Mediterranean, ang amoy ng katawan ay itinuturing na natural at katanggap-tanggap. Ngunit sa Pilipinas, ang pagiging walang amoy ang itinuturing na ideal. Ang pagkakaibang ito sa kultura ay nagpapakita ng kalinisan ng mga lalaking Pilipino. Ang kultura ng paliligo sa Pilipinas ay laganap. Ang araw-araw na pagligo, masusing paglilinis, at madalas na pagpapalit ng damit dahil sa maalinsangang panahon ay bumuo ng isang epektibong sistema para mapanatili ang kalinisan. Bukod dito, ang kanilang diet na mayaman sa isda, gulay, at fermented na pagkain tulad ng bagoong at atsara ay nagpapanatili ng malusog na bituka at nakakabawas ng masamang amoy mula sa loob ng katawan. Isinalaysay ni Ivan, isang Ruso, ang kanyang cultural observation. Sa Russia, ang amoy ng katawan ay tinatanggap bilang simbolo ng pagkalalaki. Ngunit sa Pilipinas, ang kalinisan ang sukatan ng pagkalalaki. Ang pagkakaibang ito sa pananaw ay lumilikha ng magkaibang pamantayan ng kagandahan. Ang impluwensya ng kultura ng pagkain, hindi rin maaring baliwalain ang impluwensya ng kultura ng pagkain. Bagamat iba-iba ang lutuing Pilipino,
Ang mga pang-araw-araw na pagkain ay kadalasang mayaman sa gulay, sabaw, fermented na pagkain, at samahan pa ng kulturang pag-inom ng tsaa o kape. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagkontrol ng amoy ng katawan, kundi may malaki ring kontribusyon sa kalusugan ng balat at pagpapanatili ng tamang timbang. Nagsisimula ng muling pag-aralan ng mga nutritionist sa ibang bansa ang tradisyonal na pagkaing Pilipino bilang beauty food. Nakakatuwa, ang apil ng mga lalaking Pilipino ay lumilikha ng reverse inferiority complex sa ibang bansa. Napapangiting sinabi ni Michael, isang Amerikano, 5 taon na akong nag-eehersisyo, pero mas gwapo pa rin tingnan ang slim na Pilipinong kasamahan ko. Kapag nakasuot, doon ko nalaman na may mundong hindi umiikot sa muscle worship ng Amerika. Sa kanluran, ang maskuladong pangangatawan ang ideal, ngunit sa Pilipinas, mas gusto ang katamtamang fit at slim na pangangatawan. Ang pagkakaibang ito sa pananaw ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa mga dayuhang lalaki. Sabi ni Tom, isang Briton, minsan mas kaakit-akit tingnan ang natural na proporsyon ng katawan ng mga Pilipino kaysa sa mga muscle na pinaghirapan sa gym. Naging daan ito para muli kong pag-isipan ang pamantayan ng kagandahan, pansin ng mundo at ang hinaharap. Nagsisimula na ring pansinin ng mga YouTuber sa ibang bansa ang beauty methods ng mga lalaking Pilipino. Ang mga video tulad ng Filipino skincare routine at how to look like a Filipino man ay dumarami at umaabot na sa milyon-milyong views. Sabi ni Jack, isang Australian beauty YouTuber, matapos kong pag-aralan at gawin ang skincare ng mga lalaking Pilipino, bumuti ng husto ang kondisyon ng balat ko. Nagulat ako sa approach na ito, na ibang-iba sa kanluran. Sa katunayan, may mga natatanging katangian ang beauty habits ng mga lalaking Pilipino. Ang paglalagay ng maraming layer ng moisturizing products, ang paggamit ng sunblock buong taon para labanan ang matinding UV rays, at ang paraan ng paglilinis ng mukha na hindi nakakasira sa balat. Ang mga ito ay lubos na pinupuri ng mga beauty expert sa ibang bansa. Inilabas ni Dr. Schmidt, isang German dermatologist, ang resulta ng kanyang pag-aaral. Ang skin age ng mga lalaking Pilipino ay mas bata ng 12 taon sa average kumpara sa kanilang aktwal na edad. Hindi lamang ito dahil sa genetics, kundi resulta rin ng araw-araw na pag-aalaga. Pati ang impluwensya ng diet ay pinatutunayan na ng agham. Ang mga antioxidant tulad ng polyphenol sa tsaa, omega-3 fatty acids mula sa isda, at ang mayamang dietary fiber sa kanilang pagkain ay may epektong anti-aging. Sa isang fashion week sa Milan, isang koleksyon na may temang Filipino minimalism and aesthetics ang umani ng papuri. Sabi ni Giovanni, isang Italian designer, mayroong ganda sa pananamit ng mga lalaking Pilipino na walang labis na palamuti. Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng kanilang zen na pamumuhay, panloob na kagandahan at konklusyon. Sa kabilang banda, marami sa mga dayuhang bumibisita sa Pilipinas ang nakakaramdam ng insecurity sa kanilang itsura. Inamin ni Steve, isang Canadian sa Pilipinas, pakiramdam ko ay taga-probinsya ako. Nadaig ako ng kanilang natural na cool na dating. Ipinapakita ng fenomenong ito ang cultural relativity ng pamantayan ng kagandahan. Ang ideal na imahe ng lalaki sa Amerika at Europa ay malinaw na iba sa Pilipinas. Ang pangangatawan, kondisyon ng balat, pananamit, at pagpapahalaga sa kalinisan ay nakabatay lahat sa magkakaibang pananaw. Ngayon, dumarami ang mga dayuhang lalaki na gustong matutunan ang Filipino way. May mga beauty tours sa Pilipinas, mga personal shopper para sa mga produktong Pilipino,
at mga dayuhang influencer na ginagaya ang pananamit ng mga lalaking Pilipino. Sa kabuuan, ang paghanga ng mundo sa mga lalaking Pilipino ay higit pa sa kanilang kabataang itsura. Ito ay nasa kanilang komprehensibong aesthetic sense. Sa isang survey na inilabas ng isang American Beauty Research Institute, napili ang mga lalaking Pilipino bilang isa sa mga grupong may pinakamabagal na pagtanda. Ang mga dahilan ay genetika, kultura, at pamumuhay. Ang pinakapinapansin ay ang kagandahang nanggagaling sa loob. Si Antoine, isang French photographer, ay patuloy na kumukuha ng litrato ng mga lalaking Pilipino. Ang kanilang ganda ay hindi lang sa panlabas. Ang kanilang kabaitan, pagpapakumbaba, at pagiging maalalahanin sa iba ay nagiging meli sa kanilang itsura. Si Emily, isang Australian influencer na may 3 milyong followers, ay nagsabi sa kanyang mga fans, ang mga lalaking Pilipino ay hindi lang may itsura, kundi mayroon ding panloob na kagandahan. Ang kanilang natural na pag-aalok ng upuan sa MRT, ang kanilang magiliw na pagtango, at ang kanilang palaging pag-iisip sa kapwa ay umantig sa puso ko. Ayon kay Rachel, isang Canadian beauty journalist, ang aesthetic sense ng mga lalaking Pilipino ay nagiging isang world standard. Iba ito sa tradisyonal na Western masculinity. Ang maspino at sensitibong kagandahan na ito ay nagsisimula ng pahalagahan. Sa hinaharap, inaasahang magkakaroon ng malaking impluwensya ang aesthetic sense ng mga lalaking Pilipino sa global male beauty market. Ang paglawak ng mga Asian skincare brands sa ibang bansa ay bumibilis at ang Filipino-style skincare ay kinikilala bilang isang bagong trend. Hula ni Klaus, isang German marketing expert, sa susunod na 10 taon, malaki ang magiging impluwensya ng Pilipinas sa male beauty market. Ang pagpapahalaga sa natural na ganda, tuloy-tuloy na pag-aalaga, at pagbibigay diin sa panloob na kagandahan ang magiging mainstream. Sa huli, ipinapakita ng fenomenong ito ang pagkakaiba-iba ng pamantayan ng kagandahan at ang yaman ng kultura sa pamamagitan ng pagkilala ng mundo sa mga lalaking Pilipino na itataguyod ang palitan ng estetika sa pagitan ng iba't ibang kultura. Inaasahan na ito ay magdudulot ng mas malalim na pandaigdigang pag-unawa, sabi ni Robert, isang American cultural anthropologist. Ang paghanga ng mundo sa mga lalaking Pilipino ay nagpapakita ng halaga ng cultural diversity. Ito ang unang hakbang tungo sa isang mundo kung saan hindi lang iisa ang pamantayan ng kagandahan, kundi isang mundong may iba't ibang uri ng ganda na magkakasamang umiiral. Sa ngayon, patuloy ang pagtuklas at talakayan tungkol sa alindog ng mga lalaking Pilipino sa buong mundo. Ang pagtaas ng interes na ito ay isang mahalagang pagkakataon upang mas palalimin ang pag-unawa sa kultura ng Pilipinas sa kabuuan at nagbubukas ng bagong pinto para sa pandaigdigang palitan ng kultura. At higit sa lahat, ito rin ay isang pagkakataon para sa maraming lalaking Pilipino na muling matuklasan ang kanilang sariling kagandahan. Ano sa tingin nyo? Ibinahagi namin ang reaksyon ng mga dayuhan na nagulat sa mga lalaking Pilipino. Mangyaring iwan ang inyong opinyon at komento sa ibaba. Salamat sa panonood. Paki-like at subscribe para suportahan kami.